nga, sabi niya doon sa Awit, chapter 42, verse 5, bakit ka nanlulungo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? At yan din po yung huwag nating ipagtaka o ikagulat sapagkat hindi po tayo exempted sa mga depresyon minsan na kahit si David ay kanya pong pinagdaanan. So narito po ang pangako ng Diyos. Ano po, alam po yan ng Panginoon. Alam po ng Panginoon yung kalagayan natin. Alam po niya yung paglalakbay natin, yung dinaraanan natin. Kaya karugtong nung binasa ko kanina, sabi ni Haring David din, bakit ka nanlulungo o kaluluwa ko? Pero sabi niya, umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Ang mga nararanasan natin habang naglalakbay tayo ay hindi po dapat na maging excuse natin upang talikuran natin ang Panginoon. Ngunit sa gitna po niyan, katulad ni Haring David, sinasabihan niya ang kanyang sarili, umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Meron po tayong maaasahan mula sa Panginoon. At ito nga po yung kanyang pangako na tayo po'y kanyang papatnubayan ng kanyang matalinong pagtuturo. Tutulungan po niyan tayo habang tayo po'y naglalakbay kung paano tayo makakapagpatuloy na maglakbay hanggang sa dulo kahit marami pong mga challenges. At ito po'y dapat na maging encouragement sa ating mga kapatid sapagkat ang Panginoong Diyos mismo ang nangako. At kung siya'y nangako, hindi lamang siya basta magtuturo, kundi siya mismo, personally, ang magtuturo sa atin. At gano'ng kawais, gano'ng katalino, kung ang Diyos ang magtuturo at gumagabay sa atin, sa ating paglalakbay, hindi lamang very wise ang kanyang mga salita, kundi ang Diyos mismo is a wise person. Siya mismo ay pinakamatalino at pinagmumulan ng karunungan na siyang gagabay at magtuturo sa atin. Ang banal na Espiritu, ang kanyang mga salita, gano'n po katalino, gano'n po kaganda. Ito po ipinangako ng Diyos sa atin. Kung ikukumpara mo sa mga pinakaharap nating mga challenges habang naglalakbay tayo, narito naman ang matalinong Diyos, ang kanyang matalinong salita, ang kanyang banal na Espiritu ay sumasa atin upang tayo po'y patnubayan, upang tayo po ay turuan. Kaya ito po isang encouragement sa atin. Alam po ninyo, yung mga naglalakbay, lalo na yung mga adventurer o yung mga nag-explore ng isang lugar, kailangan po nila yung traveler's guide o traveler's book. Ano po, hindi lang basta yan yung tourist guide. Yung tourist guide, magbabasa yan, pero ang purpose niyan ay para yung luxury o yung comfort sa inyong maganda murang hotel, sa inyong magagandang tanawin, sa inyong may mga masasarap na pagkain. Pero yun pong nag-e-explore o isang adventurer, ang kinakailangan po niyang book na basahin ay yung pwedeng magligtas sa kanya sa mga panganib na pwede niyang kaharapin sa lugar na kanyang paroroonan, ano ang klima doon, anong uri ng mga tao, ugali ng mga tao ang naroon, anong uri ng daan ang pwedeng daanan na ligtas, anong daan yung mapanganib, anong mga uri ng hayop, ang i-expect na pwedeng makaharap, mga mababagis na hayop. So, ang salita po ng Diyos ay kailangan po natin. Hindi tayo tinuturuan ng salita ng Diyos na parang
tayo ay mamamasyal bilang turista, kundi ang salita ng Diyos ay ibigay sa atin ng Panginoon upang mailigtas natin ang ating mga sarili at makapagpatuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano. Maiwasan natin yung mga tukso at mga panganib na humahamon at lumalaban sa ating pong pananampalataya. Kaya po, sa ating buhay Kristiyano, basic po at very fundamental, ano po mga kapatid, ang salita ng Diyos. Sana po ay talagang pinapahalagahan po natin ang salita ng Diyos paano tayo makakaharap sa mga suliranin at pagsubok ng buhay sa mundong ito. Kung iwalay po sa atin ang salita ng Diyos, ano po, kung aasa tayo sa ating mga sariling, mga kaisipan at mga pamamaraan, ang isip po natin ay hindi katulad ng Diyos sa katalinuhan, ang isip natin ay hindi katulad ng salita ng Diyos sa karunungan at sa kalinisan, hindi tayo katulad ng banal na Espiritu. At kung i-neglect po natin ang mga bagay na yan, ay pinagkakaitan po natin ang ating mga sarili ng mga panagkapalaanan upang makapaglakbay po tayo ng maayos sa mundong ito. Siguro isang dahilan kung bakit may mga Kristiyanong bumabagsak kapag humarap sa mga matinding pagsubok ng buhay, ay hindi po matatag ang kanilang mga paa na nakatayo sa salita ng Diyos. Sabi po sa awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ang ibig sabihin, kahit tayo'y lumalakad sa gitna ng kadiliman, pwedeng magkaroon ng ilaw at liwanag upang maging tama yung direksyon ng ating dinaraanan at maging tama yung ating mga hakbang. Yan po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na tinuturuan tayo at pinapatnubayan po tayo upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo maligaw ng landas at hindi mahulog sa hukay ang ating mga paa. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Yan pangalawa, ang Diyos ay nangako hindi lamang ng matalinong pagtuturo, kundi ng personal at mapagmahal na pagtuturo. He promised His personal and loving instruction to us. Sabi sa verse 8b, papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. I will counsel you with my eye upon you. Ay, papayuhan daw tayo na ang mga mata ng Diyos ay nakatingin sa atin. Ano po ang ibig sabihin niya? Pinapakita po dyan yung kanyang loving relationship sa atin, yung kanyang personal relationship sa atin, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang loving and caring relationship sa atin, na yung kanyang pagtuturo sa atin ay kasama po doon yung kanyang pagmamahal, na katulad nito dun sa mga magulang na very close ang relasyon sa kanilang mga anak. Minsan kahit hindi magsalita, ang tatay at ang nanay magtamang lamang yung kanilang mga mata, tumingin lamang yung magulang sa mga anak, ay understood na anong mga anak yung ibig sabihin ng tingin ng kanilang mga magulang. Sa bahay namin, alam ng mga anak namin kung ano ang kondisyon ng damdamin ng mama nila pag nagsalita. Ako naman ay medyo matitip akong magsalita. Kaya minsan ay sinasabihan ako ni Delia na magsalita ako sa mga anak ko. Pero pag tumingin naman ako sa kanila ng matagal na tingin,
pwedeng yun ay parang ibig sabihin mo na, itis mo nga si Papa. O pwede rin ibig sabihin, pag hindi kayo tumigil, paro na kasunod nito. Pero alam nyo, pag meron kang close relationship sa isang tao, nag-asawa kayo, may eye contact. Alam na ninyo ang ibig sabihin ng bawat isa. Yun daw mata ay window of our soul. Ano po, parang nararamdaman mo yung ibig sabihin, yung damdamin na isang taong may malapit na relasyon sa iyo sa pamagitan lamang ng mga mata. May paborito akong kanta ng matagal ng panahon, sa mata makikita ang aking damdamin. Wala naman akong pinag-aalayan, basta naging paborito ko lang na awitin. Kaya po, magkaroon po tayo ng confidence, tiwala. Hindi lamang po sa matatalinong salita ng Panginoon, hindi magtiwala po tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Ano po? Magtiwala po tayo kung paano po tayo tinatrato ng ating Panginoong Diyos. Bilang tayo, kanyang mga kaibigan, kanyang mga anak, we are beloved by the Lord. So magtiwala po tayo sa Panginoon na yung gumagabay at pumapatnubay sa atin habang tayo naglalakbay ay hindi lang nagsasalita at nagtuturo, kundi siya po yung nagmamahal at nagmamalasakit po sa atin. Tuturuan daw niya tayo sa pamagitan ng kanyang mga mata. Personal po yan na makakaunawa lamang sa tingin ng isang tao kung anong ibig niyang sabihin ay may malapit na relasyon sa Kanya. At ganyan po kalapit ang relasyon ng Panginoon sa atin. Kaya po, magtiwala po tayo sa relasyon ng Panginoon sa atin. Ano po? Sabi nga ni Haring David din sa mga awit 25:15, palaging nasa Panginoon ang aking mga mata, sapagkat mula sa lambat ay hihilahin niya ang aking mga paa. So nagtitiwala po si Haring David. Alam ni Haring David ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya nga kahit ang buhay niya ay parang nasa lambat ng pagsubok, ang tiwala ni David, sabi niya, hihilahin niya mula sa lambat ang aking mga paa. So sa kanyang relasyon sa Panginoon, nagtitiwala si Haring David. Hindi siya pababayaan ng Diyos na kanyang kinikilala, ng Diyos na mayroong relasyon sa Kanya. Kailangan po natin, mga kapatid, yan dahil ang tendency natin kapag may mga pagsubok ay sa sarili natin tayo tumitingin. Ano yung magagawa ko? Kaya madali tayong ma-discourage dahil dumarating tayo sa limitasyon ng ating kakayahan. At kapag walang solusyon yung isang bagay na challenge sa buhay natin, diyan po yung tendency na tayo po ay madedepress at mamihina. Bakit? Sapagkat ang ating pong sense of direction ay natatakpan po ng ating mga kasalanan. Ang ating puso, yung ating mga desisyon, kung dyan lang tayo aasa at magtitiwala, natatakpan po yan ng mga kasalanan po natin. Kaya po magtiwala tayo sa Diyos, una sa Kanyang salita at sa Kanya pong relationship po sa atin. Lalo na po sa panahon na hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin dahil ganyan po yung paglalakbay, di ba? Kung ka makarating sa isang lugar na hindi ka pamilya, magugulat ka minsan. Ganito pala dito, hindi ko ina-expect. Ganito pala kadelikado, kahirap hanggang dito. Sabi nga ni Haring David sa awit din 138 verse 6, bagaman ang Panginoon ay mataas,
kanyang pinapahalagahan ang mabababa. Ngunit ang panalo ay nakikilala niya mula sa malayo. Isang kayabangan po at kapanaluan. Kung tumitingin lamang tayo, umaasa ng guidance sa ating pong mga karanasan, sa ating mga kakayahan, sa ating mga experience. Pero yun po, nagpapakumbaba sa Panginoon at inaamin niya ang kanyang limitasyon, hindi nagtitiwala sa kanyang sariling kaisipan sapagkat alam natin na maaaring magkamali tayo at madalas tayong nagkakamali dahil naapektuhan ang ating damdamin, ang ating mga desisyon, yung pagkamakasarili natin ay apektado yung ating mga desisyon. Subalit, kung tayo nagpapakumbaba sa Panginoon, sabi bagamat siya'y mataas, kanyang pinapahalagahan. Sa Ingles ay kanyang tinitingnan ang mga mababa. Ano na po sa panahon na tayo ay maaaring napalayo sa Panginoon at kasala, kailangan natin magbalik loob sa Kanya. Saan tayo titingin upang magbalik loob sa Diyos? Alam niyo, nung si Pedro ay mayabang siya, nang sabi niya sa Panginoon, sasama ako sa inyong Panginoon hanggang sa kamatayan. Sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilawak ang manok, at nung beses mo akong ipagkakaila. Pero ayaw maniwala ni Pedro. Pero nung ang Panginoong Yesus ay dinakip na, natakot si Pedro, pero sumusunod siya. Nakita siya ng mga tao at sinabi kay Pedro, kasama ka rin ang tao ito. Ipinagkailan niya ang Panginoon. Pero lumingon ang Panginoon, tumingin sa Kanya, mata sa mata. At ang sabi doon sa Luke chapter 22, verse 61 to 62, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. Kung paano, at nalaman ni Pedro ang salita ng Panginoon. Kung paano sinabi niya sa Kanya, bago tumilaok ang manok. Ngayon, ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. At siya'y lumabas at umiyak ng buong tayo. Mga kapatid, kung naliligaw tayo minsan ng landas, may mga bagay tayong ginagawa na nung una ay sinasabi natin na magiging matapat ako sa Panginoon. Yung relasyon ng Diyos, ipinapaalala niya ang kanyang salita sa atin. Nitingin siya sa atin, hindi upang ikaw ay sumubatan, hindi upang ikaw ay tapakan at hindi ka na makabangon. Tumitingin sa atin ang Panginoon na mayroong pagmamahal at pagmamalasakit. Ipinapaalala niya ang kanyang mga salita, katulad ng kanyang pagpapaalala kay Pedro. Na kahit alam na ng Panginoong Yesus na siya ay ipagkakailan ni Pedro, hindi niya sinumbatan si Pedro, kundi pinalalahanan niya si Pedro. At ganyan din po sa ating mga kapatid, kung tayo ay magbabalik loob sa Panginoon, magpapakumbaba at aaminin natin ang ating mga kasalanan at mga paglayo sa Kanya. Tumitingin sa atin ang Panginoon na merong pagmamahal at pagmamalasakit. Tutulungan niya tayo magbalik loob. Patatawarin niya tayo, palalakasin niya tayo, i-restore niya tayo. Katulad ng ginawa niya kay Pedro. I-restore niya si Pedro at naging leader si Pedro ng iba pang mga alagad. Mga kapatid, kung nais natin magbalik loob at magsisi sa Diyos, huwag po tayong tumingin sa ibang mga kaparaanan ng tao. Huwag din po tayong tumingin sa ating magagawa. Ano ba yung dapat kong ibayad sa Diyos? Dapat ba akong
lumakad ng panuhod, dapat ba ako magpenitensya? Hindi po ganyan. Tumingin tayo sa Panginoon na may buong pagmamahal na tayo po'y inaanyayahan na lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo. Pinapaalala po niya sa ating anak, pinatawad na lahat ng iyong kasalanan sa pamagitan ng ating katawan na pinarusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatangkat kita, magbalik loob ka. At katulad ng sinabi niya doon sa babae na kasalanan, hindi na kita hinahatulan. Pinapatawad na kita. Kumayo ka at huwag nang magkasala. Ang Panginoon sa ating paglalakbay ay tinuturuan po niya tayo ng kanyang mga paningin. Ibig sabihin, tinitingnan niya tayo na may buong pagmamahal at pagmamalasakit. Pinapaalala niya na ginagabayan niya tayo dahil sa kanyang relasyon sa atin. At kung ang Panginoon ay ginagabayan tayo dahil sa kanyang relasyon sa atin, hindi ba encouragement yan? Dumaan man tayo sa kadiliman, dumaan man tayo sa panganib, hindi ako iiwanan at pababayaan ng Diyos na mayroong relasyon sa akin. Pangatlo at panghuli ay pinapatnubali na tayo na kasama ang kahandaan na magdisiplina. Sabi sa verse 9, huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, nang ganyan ay may busal at pamingkaw upang sila'y tigilin, na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Likas na wild yung mga kabayo. At alam niyo, kahit mas malakas sa tao yan, kapag kinalian mo sa ilong yan, yung tinatawag ditong yung pamingkaw o yung brittle, eh kahit maliit na bata yung sumakay na, mapapasunod niya yung kabayo. Hanggat naroon yung tali sa ilong ng kabayo, mapapasunod mo siya sa kanan o sa kaliwa, mapapahinto mo siya, mapapatakbo mo siya. Ibig sabihin ay makukontrol ang kabayo sa pamamagitan nung ilalagay sa kanyang ilong. Kasi kung magmamatigas siya, masasaktan siya. Huwag lang tayong tumulad sa mga kabayo na kinakailangan saktan muna bago sumunod sa tamang daan kung saan tayo pinalalakad ng Panginoon. Sapagkat hindi komportable, hindi pleasant ang tayo po ay magkaranas ng pananakit o pagdidisiplina ng Panginoon dahil ayaw nating dumaan o lumakad sa daan na nais ng Diyos ng ating lalakaran. Ibig sabihin, huwag maging matigas ang ating ulo. Pahalagahan natin yung instruction, yung pagmamahal at pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Huwag nating baliwalain para sa ikabubuti natin yan. Subalit kung magpapatuloy tayo na parang kabayo na nagwaway, gagamit ang Diyos ng brittle ng pamingkaw, masasaktan tayo, pero gagamitin ng Diyos yan upang makasunod tayo. Kung hindi tayo makuha sa mahinahong pagtuturo, gagamit ng Diyos ng pwersa. Kung hindi tayo makuha sa malumanay na paghalod ng Diyos, pasusunodin na tayo sa pamagitan ng pagtalo. Totoo din po yan sa ating mga magulang, di po ba? Kung hindi sila sumusunod sa malambing na pangangaral at pagtuturo, may kasunod yan, yung talo. At pwede silang umiyak. Ibig sabihin, hindi sila komportable kapag nasaktan. Hindi yan pleasant. Ganun din sa atin. Hindi po yan komportable. Hindi pleasant ang makaranas ng pananakit ng Diyos o pagdidisiplina.
Isipin niyo kung naglalakbay tayo sa isang lugar na mapanganib at madilim. Hindi natin alam yung ating patutunguhan. Pero merong naglilid sa atin na alam niya yung daraanan. Matalino siya. Mas pipiliin pa ba natin na, hindi ako susunod yan. Dito ako susunod. Mas paniniwalaan ko yung damdamin ko, yung iniisip ko. Diyan tayo mapapahamak. Alam niyo, sa pagiging ligaw ng mga tao, dinahilin tulad tayo sa mga tupa. Alam niyo yung mga tupa, yan daw yung defenseless na hayop. Yan yung hayop na prone sa kapahamakan dahil wala po silang defense mechanism. Ibig sabihin, wala silang matutulis na mga pangil o mga kuko. Hindi sila mabilis tumakbo. Short-sighted sila. Yung mga tupa, ang nakikita lang nila, yung nasa unahan nila. Kaya kapag wala silang sinusundan sa unahan, kung saan-saan sila pupunta. At ganyan daw tayo mga tao, di po ba? Tulad tayo sa pagiging makasalanan natin, katulad tayo ng mga tupang naligaw, at lumakad tayo sa mga daan, nagkanya-kanya tayo, at tayo po ay napahamak. Kaya nga yung mga tupa, kailangan po nila ng pastol. Ang ibig sabihin, dapat merong mamumuna sa kanila na mabuting pastol. Na yung pastol na yun, ang magdadala sa kanila sa tamang pulungan, sa tamang pastolan. At kung walang pastol ng tupa, sila ay mapapahamak. Kaya nga po yung tungkod na gamit ng pastol, hindi lamang po yun para pang-proteksyon o para paluin yung mga hayop na gustong kumain sa mga tupa. Yun din po'y pamalo mismo sa mga tupa. Kapag natigas ang ulo ng tupa, binabaliktad daw niya yun, yung pagano'n, kinakawit yung katawan, yung leeg para ibalik doon sa tamang linya. Bilang mga naglalakbay sa mundo nito, pwede talaga tayong madapa minsan, mahulog minsan. Subalit sapat po ang salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung caring ng Diyos sa atin, upang tayo po ay makapagbalik doon. Very sufficient po yung patnubay ng Diyos sa atin. Subalit ang kadalasang problema natin ay yung katigasan ng ulo, na katulad ng kabayo. Na sabi ng Diyos ay huwag kayong maging katulad ng kabayo. Kundi, tinatawagan tayo ng Diyos na maging katulad ng kanyang mga tupa. Ang sabi ng Jesus, kilala ko ang aking mga tupa. Sumusunod sila sa aking tinig. Nakikilala nila ang aking tinig at sila'y sumusunod sa akin. Mga tupa tayo, ang pastol natin ay ating Panginoong Yesus. Tinatawagan po tayo maging masunuring tupa na nakikinig sa mga salita ng Panginoon. Anong sabi? Yung daw kabayo, isang taong matigas ang ulo, ay katulad daw po ng isang mula o kabayo na walang unawa. Ibig sabihin, hindi ito nakakaunawa, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi nakikinig sa payo. Pero ang mga tupa daw ng Panginoon, nakikilala ni Jesus sa ganitong katangian. Nakikinig sila sa salita ni Jesus at sumusunod sa Panginoong Jesus. Hindi po madali ang buhay dito sa mundo. Bilang mga mananampalataya, hindi po madali ang buhay natin dito sa mundo. Dahil nakikipaglaban po tayo sa maraming mga tukso mismo sa ating sarili. Di dapat nating labanan at disiplinahin ang mga kasalanan. Subalit, ang Diyos po ay seryoso sa kanyang pagtubay sa atin sa pamagitan ng kanyang salita at ng kanyang pagmamahal sa atin. Seryoso din siya na magdisiplina sa atin. Maituwid lang tayo at makapagpatuloy lang tayo
sa ating paglalakbay. Alam po ninyo, maraming tawang seryoso na iwasan ang kamatayan. Pero hindi seryoso kung paano sila nabubuhay. Takot sila, seryoso sila na huwag silang mamatay. Pero hindi sila seryoso pakinggan ano ba yung buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang kamatayan ay hindi pwedeng bayaran kahit ng kayamanan, ng karangalan, ng pera. Katulad nga, ni dating presidente Noynoy Aquino, siguro pinaka-dalubhasang mga doktor at pinakamagandang ospital yung pinagdadalan sa kanya. Pero hindi na kayang pigilan ang kamatayan. Totoo po yan sa lahat ng tao, Kristiyano man o hindi, sapagkat itinakda ng Diyos ang ating pag-alis sa mundong ito. At isipin mo, kung hindi ka mananampalataya na nabubuhay sa mundong ito, naglalakbay ka rin. Pero saan ang dulo ng hahantungan mo? Kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, hindi ka kasama doon sa naghihintay ng blessed hope. Hindi ka kasama doon sa naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Hindi ka kasama doon sa tao na bibigyan ni Jesus ng bagong katawan na walang pagkasira at walang kamatayan. Kung hindi ka mananampalataya na naglalakbay sa mundong ito, ang dulo ng buhay mo ay kahatulan. Yan lang ang pwede mong hintayin sa pagdating ng Panginoong Yesus. Ikaw ay hahatulan at parurusahan sa impyerno kung nabuhay ka sa mundong ito na hindi mananampalataya kay Yesus. Maaaring naglakbay ka sa mundo nito na parang naglakbay ka na isang maragal na tao, isang hari, nasa iyo ang lahat ng comfort at kayamanan ng mundo nito. Pero ang sabi niya ng Biblia, ano ang mapapala ng isang taong magmay-ari ng buong mundo, ang kapalit naman ay kapahamakan ng kanyang kaluluwa. Ano ang nasa dulo ng iyong tinatahak na landas kung hindi ka mananampalataya? Kapahamakan. Kaya po mga kapatid, kung hindi pa kayo sigurado sa inyong kalagayan at relasyon sa Diyos, lumapit ka sa Panginoong Jesus. Katulad ni David, yan ka lamang matatawarin ng Diyos Ama. Lalo ng kabigat ng kasalanan, si David ay naging makasalanan din na katulad natin. Subalit tumanggap siya ng habag ng Diyos, ng kapatawaran ng Diyos na pwede rin ibigay sa ating lahat ng Panginoong Diyos kung ikaw lamang ay lalapit kay Yesu Kristo. Sana hindi ka kabayo na lumalaban sa kalooban ng Diyos. Kundi ikaw isang tupa na nagsuko ng buhay kay Jesus. At si Jesus ngayon, ang iyong pastor na nangunguna sa iyo sa iyong paglalakbay upang ihatid ka sa iyong totoong tahanan, ang bagong langit at ang bagong lupa. Pinagbukod ni David ang kalagayan ng masasama at mga mananampalataya dito sa huling talata, verse 10 at 11. Marami ang paghihirap ng masasama, ngunit tapat na pag-ibig ay nakapalibot sa Kanya, na sa Panginoon ay nagtitiwala. Mga kapatid, ang isang taong masama, isang taong hindi mananampalataya, may naghihintay na matinding paghihirap sa Kanya. Ngunit ang isang mananampalataya sa Diyos, bagamat may paghihirap din habang naglalakbay sa mundo nito, ang pangako dito, nakapalibot sa Kanya. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay nakapalibot sa Kanya, sa kanila na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya sa verse 11, magsaya kayo sa Panginoon at magalak kayo, kayong matutuwid. Sumigaw kayo sa kagalakan, kayong lahat na may matutuwid sa puso. Mga kapatid, sabi ni Haring David sa unang talata, mapalad siya na pinagtawad ang pagsuway. Mas mabuting maglakbay ka sa mapanganib na mundong ito, pero ikaw isang taong mapalad
sapagkat tumanggap ka ng kapatawaran. Ang dulo nito ay buhay na walang hanggan na kasama ng Panginoong Diyos sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya meron tayong karapatan at dapat tayo ma-encourage mga kapatid habang tayo naglalakbay sa mundo nito. Magsaya kayo sa Panginoon, maggalak kayo matutuwid, sumigaw sa kagalakan kayong lahat na matutuwid sa puso. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, tunay po na hindi madali ang maglakbay sa isang lugar na kung saan ay dayuhan kami, na kung saan ang lugar na ito, ang sanlibutan ay laban sa inyo at laban sa mga mananampalataya. Kami ay naglalakbay na nakikipaglaban at humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, mga tukso at mga kahirapan. Subalit, hindi niyo po kami pababayaan sapagkat kayo po ang nangako, katulad ng pangako na binanggit mo sa pamagitan ni Haring David na tuturuan ninyo kami, hindi ninyo kami pababayaan, naglalakbay na mag-isa, na walang patnubay, na walang gabay. Bigyan po ninyo kami ng inyong mga salita, ng inyong banal na Espiritu, at kayo mismo ay personal na pumatapnubay sa amin. Gano'n po kainan, gano'n katalino ang ganyang uri ng patnubay na mayroon kami. Panginoong Diyos, kayo po'y nagmamahal, nagmamalasakit sa amin. Ang inyong mga mata ay nakatitig sa amin na mayroong pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya po, hinahamon niyo kami magtiwala sa inyong pagmamahal, sa inyong relasyon sa amin. Kami ay hindi na ninyong mga kaaway, kami ay mga inyong anak, iniligtas at ginawa ninyong mga tagapagmana na kasama ng Panginoong Yesus. O Panginoong Diyos, magtulungan po ninyo kami, umasa at magtiwala at magdepende sa inyong patnubay sa amin. Dahil kayo rin po ay handang magdisiplina sa inyong mga minamahal na anak. At hindi po masaya, hindi po komportable ang kami ay masaktan kapag kami ay inyong dinisiplina. Subalit yun po'y bahagi ng inyong pagtutuwid at pagmamahal sa mga itinuturing ninyong anak upang kami ay makapagpatuloy sa matuwid na landas hanggang sa kami po ay makarating sa aming tunay na tahanan. Sa inyong muling pagbabalik, Panginoong Hesus, sinabi niyo na papahirin ninyo ang lahat ng luha sa aming mga mata. Doon ay wala ng pagtanis, wala ng pagluha, wala ng kirot, wala ng kamatayan. At doon ang mga matuwid, ang mga ligtas ay magagalak, lulundag, at sisigaw sa tuwa. O Panginoong Diyos, karabagan niyo rin po ang mga tao, maaaring ang iba sa kanila yung mga kilala po namin na hindi pa mananampalataya. Naglalakbay sila sa mundong ito, subalit kung hindi sila mananampalataya, ang dulo ng buhay nila ay kahatulan at kapahamakan. Mahabag po kayo, Ama, kung paano kinahabagan po ninyo kami. O Panginoong Diyos, pinupuli po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang ating response team. Tumayo po tayong lahat.
tapos pwede tayo magpagaling. Ang biyaya ng Diyos Ama sa langit, ang pag-ibig ni Kristo, ang ating tagapagligtas sa Panginoon, ang pakikisama ng mahinahon at nagmamalasakit na banal na Espiritu, sumati namang lahat ngayon at mapakailangaman. Amen.